ito po yung sunod. Ano yung sunod, Ken? Nako po, mga kababayan, eto na. Kay Laila de Lima tayo. Paalala lang, mga DDS, huwag po kayong magalit. Si de Lima lang po ito. Si de Lima, mga kababayan, nagkomento, kasi actually mga kababayan, sa hindi pa po nakakaalam, ang Department of Justice or DOJ, bakante po ngayon. Bakante. Umalis si Buying, lumipat sa Ombudsman. Ombudsman si Buying ngayon. Ang Department of Justice, bakante. Ang sabi ni Congressman Leila de Lima na dating senator, kung meron mang gustong piliin bilang Department of Justice Secretary, si Yussi Claire Castro. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung meron tayong narinig noon sa campaign ads na si Mark, tahimik lang. Si Yussi Claire, tahimik lang din. Mga kababayan, kapag walang mapili si Pangulong Bongbong Marcos na DOJ Secretary, tanungin ko kayo mga kababayan, sino ba dapat ang pagkatiwalaan ni PBBM? Kukuha ka pa ba sa labas? Kung nandiyan naman nang datanggol sa iyo araw-araw? Diba? Kasi ang huling desisyon dyan ay nasa Pangulo. Kung kukuha ka lang naman ng Department of Justice Secretary, tapos babaliktad lang din naman at babuyin ka lang din naman, katulad sa inappoint mo sa Supreme Court, na bumaliktad din at nasa DDS na panig na ngayon, bakit hindi na lang si Yussi Claire? Diba? At least si Yussi Claire, kilala mo na, nakikita mo na araw-araw kang pinagtanggol. Minahal ka at sinuportahan. Pakinggan nyo mga kababayan. Well, mahirap po kung... Sino po sa tingin ninyo ang nababagay na magiging susunod na DOJ Secretary? Yung kagaya po ninyo. Well, mahirap po kung sabihin kasi nakita ko naman sa listahan, medyo karamihan naman sa kanila deserving. And I mean, may nakita na kayong listahan, ma'am? Hindi naman po official list pa yun. Yung mga pangalan lang. Tatanungin sana namin kung naalala nyo yung mga pangalan. Ma'am, may nakita kayo sa mga pangalan, sino po ang nakita ninyong ano? Kasi yung mga may ilan-ilan na mga gaya ni mga current USEC. Current USEC. Current congresswoman. Yes, si Jinky. Yes. Dalawa, kasama sa listahan, nakita nyo. Dalawa. Kasama sa listahan. I think she's very qualified. Diba? Dalawa yan dalawa yan. Ganito yan mga kababayan. I will tell you frankly. Kung ako kay Marcos, kung ako papiliin. Kasi sabi nga ni dating Senator Laila de Lima na ngayon congresswoman ng ML party list, dalawa ang very qualified. Si Yusik at si Jinky Luistro. Si Yusik Castro at si Jinky Luistro. Ngayon mga kababayan, ganito yan. Si Jinky Luistro, hindi ko sure kung kaalyado o kapartido siya ni PBBM. Hindi ko sure kung kaalyado o kapartido siya. And I think si Attorney Jinky Luistro is kakamping. I think nasa aking isipan. Hindi ko sure kung si Attorney Congresswoman Jinky Luistro is kakamping. 'Di ba? Versus dito kayo si Claire na kakamping noon inappoint ni PBBM. Hindi ko lang sure. Kaya ngayon mga kababayan, kung sakali man talaga, kung papipiliin ka, kung ikaw, kapartido ni Martin si Jinky. Actually, Sir Elijah, pag i-connecta kasi natin kay Martin, mahirap Mahirap talaga pag i-connecta natin kay Martin. Kasi alam niyo kung bakit? Kung i-connecta natin kay Martin yan,
Malamang sa malamang, kay Martin susunod yan. Hindi kay Marcos. Under by Martin yan eh. Pag si Jinky Luistro ang maging DOJ secretary, doon kay Martin susunod yan. Under ni Martin yan eh. Pero kung si Yusek Claire Castro ang DOJ secretary, under ni PBBM yan. Mahirap actually mga kababayan kung si Insan at si Insan hindi magkasundo. 'Di ba? Alam niyo, I will tell you frankly mga kababayan. Dalawa lang kasi yan. Wala namang mali kay kay Congresswoman Jinky at kay Yusek kung sino sa kanila. Pero mga kababayan, nakakasama mo talaga eh. Diba? Si Castro at si Luistro pinagpipilian ni PBBM. Hindi, kung titimbangin mo talaga, kung dalawa lang sila ang pagpipilian, malamang sa malamang, si Yusek talaga ang pipiliin ni PBBM dyan. Diba? Kasi kung doon ayaw ni Yusek, si Congresswoman Jinky talaga, ang papasok. Diba? Kasi ikaw, tanungin kita mga kababayan, I will tell you frankly, yang loob ng Malacanang, kapag binahayan hanggang bubong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tao lang ang malulunod yan. And the rest lulutang. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Yes, Ma'am Ginger T, tama naman. Pero I will tell you frankly sa Malacanang, 5, 10 tao lang ang mamamatay dyan kung magbaha. Kasi bakit? Hindi lulutang malulunod eh. Pero the rest, lulutang mabubuhay. Bakit? Pag plastic ka, lulutang ka, hindi ka malulunod. Di ba? Kasi kung ako kay PBBM, bakit kukuha pa ako ng ugat kung nandito naman na sa akin yung dahon? Di ba? Bakit kukut-kutin ko pa yung ugat kung nandito naman na yung dahon? Dahon ang kailangan ko, hindi ugat. Di ba? Alam niyo mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Sa posisyon ni Yusek Claire Castro ngayon, maraming papalit dyan na mas magaling pang pumutak. Alam niyo yung trabaho ni Yusek? Hindi trabaho yan. Hindi ko nababagay sa ginagawa niya ngayon. Bakit? Magaling ka na lawyer eh. Hindi ka magaling na talakera. Lawyer yan. Nakikipaglaban yan. Lawyer. Abogado yan. Hindi siya di ba? Alam niyo simula nung si Yusek naging spokesperson or tagapaghatid, nababash siya ng nababash. Nawawala yung credibility niya. Diba? Kasi bakit? Anti-clear na nga tawag sa kanya. Dapat attorney. Nawawala yung credibility niya kasi binababoy siya lagi ng mga DDS. Mas magaling si Yusek sa DOJ. Ngayon mga kababayan. Yusek versus Luistro. Pero, ito yan. Paano nga kung ayaw ni Yusek? So, automatic, si Jinky Luistro na yan. Diba? Paano kung ayaw nga ni Yusek? At manatili nga siya at gusto nga niya yung trabaho na yan. Diba? Wala tayong ibang choice kundi si Congresswoman Jinky Luistro. Diba? Alam niyo sa totoo lang, naano ako kay Yusek magaling si Yusek. Pero sa totoo lang, yung nabababoy siya Dapat talaga kay Yusek, may power siya Kaya pag binababoy siya, pag didimanda niya diretsyo. Kasi dyan sa spokesperson siya, hindi siya wala siyang power dyan Ang power niya lang dyan, ipagtanggol si BBM at sanggain lahat ng mga bumatikos. Pero kung nasa DOJ siya, subukan mong babuyin. Tignan mo si Remulla ngayon, binaboy pa? Dati binababoy-baboy nila nung floating si Remulla. Ngayon, babuyin mo si Remulla ngayon naging ombudsman na. Tignan natin kung saan ka pulutin. Bukas, NBI na at si IDG dadampot sa'yo. Diba?
Dapat may power at kinakatakutan. Totoo yan. Kasi alam nyo dyan sa spokesperson, kahit ako pwede ako dyan eh. Kasi bago ko naman yan sagutin, may script naman ako eh. Diba? Mas maganda kasi bilang DOJ secretary yung wala kang kaso. Wala kang nakabinbin na paparating sa'yo at issue sa'yo. Si attorney, si Congresswoman Jinky Luistro, sumabit kasi sa cat eye. Alam niyo yung mga ilaw sa kalsada? Yung mga ilaw-ilaw sa kalsada pag natamaan ng sasakyan, umiilaw green, umiilaw puti. May problema eh. Sumabit siya dun eh. 'Di ba? Gusto ko kay Yusek yung DOJ ka, yung nagsasalita ka rin, pero pag may isang bumatiko sa'yo, demanda mo agad, patarget mo agad, padampot mo agad, ganon. Ngayon kasi ang tanging gawin ni Yusek, ngingitian na lang niya. Pero kung ayaw ni Yusek, wala tayong magagawa. Kasi bakit mga kababayan? Ito po ang sagot ni Yusek Claire Castro. Ito po, pakinggan ninyo. What's your reaction to former Senator Laila de Lima's remark that you are the one of the best choice for the position of SOJ? Sabi niya, matapang din yon. Maraming salamat sa pagkukonsidera sa akin, pero hindi po talaga po tayo nag-a-apply para maging SOJ. So siguro yung mga ayaw sa akin na maging SOJ ako, kalma lang, hindi po tayo nag-a-apply para dyan. So yun po, para mas maliwanag. Pero maraming salamat po kay Congressman Leila de Lima for saying those kind words. Salamat po. Wala nga tayong magawa. Sumagot nga si Yusek, ayaw niya. Jinky Luistro nga. Pero sana, si Congresswoman Jinky Luistro hindi sasabit dyan sa cat eye. Kasi mga kababayan, ito kasi yung problema kay Congresswoman Jinky Luistro. Ito po mga kababayan gusto ko lang ipakita sa inyo. Sumasabit kasi si Kong Jinky Luistro, mga kababayan, sa Cat Eye Project. Wait lang po hanapin natin. Ano ba yung tinatawag nilang cat eye? Yan po yung sa kalsada mga kababayan, na kapag nasagasaan, natamaan ng gulong ng sasakyan or na anuhan ng ilaw, diba? Ano po, umiilaw po siya. Yun po ay cat eye. At nasa Jessica Suho na nga yan na instead of 1,000, naging 11,000 na siya ang bawat isa. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo Ayan, na cat sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye Project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report Kinontent ni na din George natin yan Manipan. noon pa. Nagsumiti ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Pagligawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Yan nga mga kababayan, sumabit nga siya. 'Di ba? So, sana hindi siya sasabit dito. Sana hindi siya masangkot dito, mga kababayan. Kasi ito kasi ngayon yung issue. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization. Alam mo, Sandy, wag ka magkalat dyan ng katangahan. Di ba? Tigilan mo yung ilusyon mo na makauwi na si Digong. Putang ina, mamamatay na yan dyan, di na yan makauwi. Tigilan mo yung pagpa-flood ng comment kung ayaw mong sipain kita sa comment section. Tangina mo ka, magkakalat ka pa ng comment dyan, magpa-flood ka pa ng fake news. Papaniwalain mo pa yung mga kaibigan mong tanga. At wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual Sinipa na ang po. mayroong road studs.
itong dots of Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Diba? Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ang kontrata para sa nasabing road stud installation Ayan na. project sa lugar. Pakinggan nyo kung Isang magkano. joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Na po, Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. installed po yan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito. Diba? 1,000 plus lang ang isa. Pero nang doon na sa DPWH, 11,000 na. Ngayon mga kababayan, ang aking reaction lang dyan, sana hindi sumabit si Congresswoman Jinky Luistro dyan. Kasi kapag sumabit siya dyan, baka maligwak sa listahan Kasi katulad kay Boying, kung hindi talaga nakipaglaban si Boying noon, maliligwak talaga siya. Buti na lang matalino si Boying. Sana si Attorney Congresswoman Jinky Luistro ay ganyan din. Kasi narinig naman po natin na mismong si Jose Claire Castro ay ayaw. 'Di ba? Ayaw niya. Hindi makakapag-vlog pa rin Mamaribel si Jose kahit DOG siya. Makapag-vlog pa rin. Kasi gabi naman siya nagbablog, umaga lang naman siya duty. Katulad sa ginagawa niya, duty siya umaga, pagkagabi nagbablog. Tapos pag wala siyang ginagawa, anytime naman pwede ka man na mag-vlog kahit mga 10 minutes, 20 minutes lang. Magre-reaction lang. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan, yung ating reaction ngayon.